Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin, hinayaan lang, nako, former PRRD, pinagkanulo, walang utang na loob, yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito, pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa nalakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga kababayan, anak ko, talagang manggigigil kayo mga karibo natin sapagkat malaki pala ang pwedeng gawin or maitulong, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Kay former President Duterte, no. Kung sila nga, no, hindi rin naman sila kaano-ano, no, ni former President Duterte, pero tinulungan po sila no, na mailibing po ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. So kung baga yung issue ng ICC para sa akin it is a personal mga kababayan, malamang sa malamang magkaiba po tayo ng opinion, no. Pero itong issue po ng ICC mga kababayan, ang naisip ko lang bigla, no, kasi base rin dito sa ito pakinggan muna natin to mga kababayan. Kasi ang laki pala talaga ng pwedeng gawin, maitulong ni President Bongbong Marcos Jr. kaya former President Duterte. Ito po. Kasi ako din ng Malacanang ang responsibilidad nila sa pangyayari ito dahil una, sinabi ng abogado kanina na may kapangyarihan ang Pangulo na ihinto ang pag-alis sa dating Pangulo kung gusto niya. So yun mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, no, na sinabi di umano ng isang abogado, no. Sino pa yung abogado yun, na pwedeng ipahinto. Siyempre siya po ang sole architect, no, ng ating foreign policy, no. Si President Bongbong Marcos Jr. He can do whatever he want mga kababayan, no. Pero yun nga lang, hindi niya gusto, no, or gusto niya talagang mapunta sa ibang bansa si former President Duterte. Pero kung gugustuhin niya naman daw, no, yung konsepto po ng statement ni Ma'am Karen, no, kung gugustuhin ni President Bongbong Marcos Jr. ay kaya-kaya niyang pigilan na ilipad si Pangulong Duterte papunta sa Netherlands. Ang bigla ko lang naisip mga kababayan, this is the time, no, siguro kung matino kang tao natulungan mo yung tumulong sa inyo, di ba? Kasi siya naman po ang nangangailangan ng tulong, di ba? Noon ngang panahon ninyo, hindi kayo humingi ng tulong sa kanya, kusa siyang tumulong sa inyo, di ba? Sa pagpapalibing ng ama ninyo. Pero bakit ganito, di ba? Dapat kayo rin, magkusa kayong tulungan niya yon ng isang dating tumulong sa inyo, di ba? Well, anyway, wala rin naman tayong magagawa diyan. Pero kung iisipin mo lang, di ba? Kung normal kang tao, kasi hindi ito mga normal mga iba pong pag-iisip ng mga inayutak na ito. Naisip ko minsan, baka hindi ito Pilipino, kasi ang Pilipino mga kababayan, nasa culture talaga natin yung tinatawag na utang na loob Minsan naisip ko, Pilipino ba talaga si PBBM? Diba? Well, anyway, mga karibo natin, ano pa man yan, nandyan na yan Ito na lang dapat ang mangyari kay PBBM, mga kababayan. No? Ito na lang dapat. Nabigyan ng proteksyon ang mamamayan ng ating bansa, pinagkanulo nila. That is a brazen, culpable violation of the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, Mr. President, you're liable. That's an impeachable ground. Kasi dapat prinoteksyonan mo. Sinasabi mo, walang jurisdiction. Pagkatapos, nakiusap lang itong Interpol na pinakiusapan ng walang jurisdiction.
sinunod mo. Ano bang klase yan? So, yan mga kaubayan, no? Impeachable pala. Oo. Pero iwan ko lang kung ba-impeach ninyo yan, eh, sino ang sino ang magkukusa dyan sa kamera, eh, mga hawak na yung mga buhaya. Di ba? Okay sana kung may mga matitinong congressman na mag-i-stand talaga to impeach. Kasi impeachable nga eh. No? Ha? Nawala yung natin eh, yung kalayaan natin dito mga kababayan, no? Ha? Nakataya po yung kalayaan natin dito na magkaroon ng sariling hustisya, sariling hukuman na magpapataw sa bawat isang Pilipino. Di ba? Paano pala, mga karibin natin? For example lang mayroon ding isang tao. Yung iba nga, mga kababayan, siguro lang baka in the history of the Philippines, hindi natin alam baka lang. Mas malala pa yung ginawa kay yung 34 na alleged drug offenders daw mga kababayan mo. Oh, yung ikinakaso doon kay former PRRD. Yung iba nga hindi lang 34 yata. Yung nagurunggur, di ba? Oh. Ipadala nyo rin sa ICC. May napanood nga ako kanina eh. 34 lang pala, hindi nyo na kaya dito sa sa Philippine court. Kailangan pandalhin ng international court. Nakakahiya po kayo. 34 lang na kaso. Matatawag ba nating extrajudicial killing ang 34 lang? Kaya I'm not saying na, sorry kung na-open ko yung mga 34 na yan na yung pamilya nila. But what I'm trying to point out, dapat, dito na sa Pilipinas, yan eh. Dito nyo na kinasuhan si former president. No? Dito nyo na po kinakasuhan. Dinala nyo pa sa ibang bansa. Kahiya-hiya lang. Diba? Well, anyway, what I'm trying to point out kung bakit ko sinare yung video ito. Sabi po kasi ni Attorney Panelo, impeachable ground ang ginawang pagkakanulo ni Bongbong Marcos Jr. kay former President Duterte sa ICC. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Well, sa akin, impeachable rin, di ba? Siya nga mismo, attorney, nagsabi, tayo pa kaya, di ba? Pero ang tanong ko lang, kung kaya ba yan? Kasi ang impeachment, nagsisimula po yan sa Kamara. Itong mga buhaya, kapit ngayon. Kapit patalim. Wala tayong magagawa, mga kababayan. Kahit pa sumigaw tayo ng impeach bongbong, wala rin pa rin. Maliban na lang talagang magkaisa na talaga ang sambayanan, di ba? Mga kababayan. So ito mga karibin natin, ito pa i-share ko lang Ito ang totoong nangyari sa Pilipinas sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya kayo, na puro kayo ito pakinggan nyo po ito mga kababayan at yung mga anti-Duterte at saka yung mga pro-ICC na yan. Ito, pakinggan nyo po ito. Ito ang totoong nangyari sa ating bansa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Duterte called the ICC arrest warrant unjustified because he said his war on drugs restored peace to the nation. What do you make of that argument? I would say yes, that's really true because I experienced it as a Filipino. Before Duterte, you cannot walk on the streets of the Philippines, especially in Manila, because you're so afraid that anytime soon you will be attacked by a drug addict who can, kill you or to a greater extent. And also one thing that the international community should know, there was no unsponsored killings coming from the state during his presidency. It was a legitimate police operation. Any country for that matter that you want your country to have a peace and order, you want, criminals, drug lords to be driven out of your country or to put them in prison and to assault them. It's a legitimate action coming from the state. And I think our former president was just doing job. So this is really the case of the matter. And as a Filipino, I really experienced it that during the time of President Duterte, our peace and order situation in the whole country and the drug problem
was lessened to a greater extent. It was not necessarily eradicated 100%, but to a greater extent, I think the Filipino people were able to enjoy the streets without fear, because we know that we have a president at that time who really cares for our welfare and who is really, really strong in combating. Duterte called the ICC Correct. Palakpakan po natin. Kung noon na panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, mga ordinaryong Pilipino ang nakikinabang, no? Masaya. Ha? Masaya pa ang mga ordinaryong Pilipino, yung mga law-abiding citizen, no? Kasi nakakagala sila kung saan nila gusto, without any worries, mga kababayan. Pinapabayaan nila yung mga anak nila kung saan pumunta, without any worries, mga kababayan. Ha? Pero ngayon, sino ang masaya? Ha? Masaya pa ba? Tanungin yung mga ordinaryong Pilipino na masaya noong sa panahon ni Pangulong Duterte, kung masaya ba sila ngayon. Ang masaya po ngayon, mga kababayan, malungkot man pong aminin, no? Pero ang masaya po ngayon yung mga adictus, no? Kasi they feel secured. They feel more powerful, no? Parang pinahihintulutan na silang gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Di ba? Yun ang masakit ngayon. Kaya kayo, talaga, well, anyway. Sabi nga po ng iba, sa panahon ngayon, protektado po ang mga adictos, ang mga law-abiding citizen, sila po ang nanganganib. Di ba? So, tama pa ba itong gobyernong ito? Tatanong lang, mga kaubayan, kung yan ba ang gusto ng bawat isang Pilipino? Diba? Well, anyway, mga karibin natin, eto, sa next po na ipapakita natin, talagang gustong-gusto nilang i-justify yung 30,000 na ginurgur daw ni PRRD. Teka lang. Eto, mga kaubayan. Ito po yung data nila, coming from JMA News. Palakihin natin. Dito po sa pinakita nilang data, 6,252 persons who died during anti-drug operation from July 1, 2016 to May 31, 2022. Tapos ito na mga 20,322, hinati nila sa dalawa, mga kababayan, no? Hinati po nila sa dalawa. Yung 3,967 drug personalities who died in anti-drug operation. Yung 16,355 naman po homicide cases under investigation. Biruin mo yan. Isinama nyo doon sa counting ninyo yung homicide cases under investigation. Mula po yan July 1, 2016 to November 17, 2017, mga kabayan. So yan, no? Napakarami pala. For example lang, for this argument, mga kababayan, for the argument, no? Sabihin na natin, sige, meron nangyaring ganyan. Kasi may data naman kayo. May mga death certificates ba yan? Kunin natin, no? Ipakita nyo sa taong bayan yung mga death certificates na yan. Kasi mahirap naman, magsabi ka lang dyan ng mga figure, we can easily, kahit gawin natin million yan ngayon agad-agad, di ba? Ang problema, how can you prove? Di ba? May death certificates ba yan? Yan, ma-prove natin yan. At saka, mga kababayan, no? Sa dami-dami ng mga ginurgur di umanong yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi nyo napakulong si Pangulong Duterte sa sarili nating bansa? Sa palagay nyo pa, hindi kayo papaboran ng korte kung napatunayan talaga ninyo na yung kadami na yan, pinaggugurgur yan ni Duterte? Diba? Hindi ba kayo papaboran ng ating Korte Suprema? Ng ating justice system? Kung mapatunayan nyo lang, no? Kahit isa lang dyan, kulong na agad dyan no? Kahit isa lang dyan, walang thousand pa. Isa lang ang mapatunayan ninyo dyan. Di ba? Kulong na. Bakit
kailangan nyo pang pumunta sa ICC. Di ba? O, ito po. Si Torre. O, gina-justify niya ito eh. Ito mga kabayan, pakinggan po natin si General Torre. Gusto niyang i-justify yung mga ganitong klaseng statement. Ito, pakinggan po natin. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial process. O, isa-isahin natin, mga kabayan. Sa panahon ni PRRD, ngayon hindi na po panahon ni PRRD. Wala na kayong rason para dyan sa sinasabi niyong 30,000, hindi niyo ikasuhan dyan sa Korte Suprema or saan man korte kayo kaso. Diba? Nakaano kayo nahuhuli kayo sa sarili niyong dila. Sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado de Campanilla. Second point, mga kabayan, ito yung mga taong hindi kaya mag-afford ng mga bigating attorney. Parang ganun yung pong gusto niyong ibig sabihin ano bang mas mahal, mga kabayan? Ang pumunta pa kayo. Kasi yun nga lang, hindi sila personal na pumunta doon sa ICC. No? Ginagamit lang sila. Kita niyo na? Huli. Wala pala kayong capacity, wala kayong pera para ipagpatuloy yung justice dito sa Pilipinas. No? Tapos kayo pumunta pa sa ICC. No. Mga kababayan, hindi po sila ang pumunta sa ICC. Ginamit lang po sila para itong taong ito pumunta sa ICC at magreklamo doon kay Pangulong Duterte. Sino ang taong yan? Hulaan nyo kung sino. Silaan nyo na lang. Oo. Talaga wala kayong sa taong bayan, wala kayong laban. Ang mga abogado nila ay mga volunteer din ang dala-dala lamang ay ang paniniwala para sa hustisya. So sa ngayon, dinala nila sa isang forum na neutral ito, si FPRRD, and the former president, I'm very sure, has the capacity to... Neutral ito. Teka lang. Ibig sabihin mo ba, Torre, yung korte natin dito, yung justice system natin dito, hindi neutral? Isipin mo hindi na po presidente si Pangulong Duterte at wala na po siyang, kung meron man wala na po siyang koneksyon dyan sa Korte Suprema na yan. No? Paano mo masasabi yan? Diba? Wala na naman. Huli na. Wala talaga ito mga kabayan. Well, anyway, ano po inyong reaction dyan sa sinasabi ni Torre, mga karbi natin? I-comment nyo na lang po at eto na nga. Pasadahan po muna natin itong balitang ito, itong video ito. Eto na po. Kaya po itong dakilang tao si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba na inihirit po natin sa pamamagitan ni Soljan Guevara noon. Umapila tayo sa ICC. Sabi natin, hindi na kami miyembro ng ICC, kaya tanggalin nyo na. Huwag nyo nang imbestigahan yung kaso ni Pangulong Duterte. Nung bati pa po, si BBM tsaka tong si Pangulong Duterte, yung may unity pa po, sumulat tayo para iapila na wag nang kasuhan o tigilan na ang pag-iimbestiga kay Pangulong Duterte. 5 po ang judge ng ICC. 5 judge. Alam niyo po ba kung ilan po ang pabor na bumoto na ituloy ang investigasyon nila kay Pangulong Duterte? 3. Hindi po. Kino-question natin yung jurisdiction nila. Wala na kayong jurisdiction, kaya hindi na dapat kayong nag-imbestiga sa presidente namin. Umalis na kami. Nag-lapse na rin yung 1-year period na dapat may mga umapila para sa ating pag-alis sa Rome Statute. Okay. Panay illegal po ang ginagawa ng mga to. Sa 5 judge po, 2 doon. Kumbaga, 3 lang po. 2 doon na nagsabi na hindi na tayo miyembro. Kaya tigilan na natin si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba yun? Na 2 po doon ay nagsabi na hindi na tayo miyembro ng ICC. Kaya nakakalungkot po na tinutuloy pa rin nila. Nakakalungkot po na 3, kumbaga 1 lang po yung lamang.
Isa lang po yung lumamang dun sa hatol na yun na under pa rin tayo ng ICC. Ibig sabihin, judge mismo ng ICC may duda. Sa makatuwid, isa lang po yung nagpanalo sa Duda talaga mga kabayan. Doon yung sa isang interview na nakita ko. Ay, sinare ko yun dito eh. No? Mismo, taga ICC mga kabayan, nagdududa kung talaga bang malinis yung mga dokumento o yung mga ebidensya na ipapadala ng gobyerno ng Pilipinas, no? Against former President Duterte. Kasi nga, alam ng mga ito, no, na nagkakaroon po ng awayan sa politika dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin mga kabayan, ayaw nilang mapolitika at mauto sila ng administrasyon ni PBBM. Mauto sila, no? O kung sino mang gusto mag-uto sa ICC, ayaw rin nilang ganun. Kaya, I think mahihirapan po sila. I-double check yan at talagang iimbestigahan yung mga ebidensyang yan kung saan ninyo nakuha. Ilako, yari na. Well, anyway mga kaubayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.